Ang gabing tinawag akong kasambahay ng sarili kong anak, sa sarili kong bahay, sa harap pa ng mga mayamang kamag-anak nila. Ang kahihiyang iyon, ang hiya na iyon, muntik na akong patayin. Sa loob ng maraming taon, ginampanan ko ang papel ng ilaw ng tahanan. Ako ang nagbabantay sa budget, nag-aayos ng bahay, ako pa nga ang nagbayad para sa lahat ng kailangan nila. Pero para sa kanila, ako'y anino lamang, isang taong binabaliwala. Hanggang sa dumating ang araw na inisip nilang hindi na ako kailangan pa. Naglakad ako palabas, tanging ang bag ko lang ang dala. Gusto nilang paalisin ako, patahimikin. Ngayon, hindi lang ang bahay ang babawiin ko ang aking dangal. At ituturo ko sa kanila ang isang aral na sila mismo ang magkukwento sa kanilang mga apo. Kung naramdaman mo na rin na parang estranghero ka sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento. Kabanata 1. Ang matamis na kasinungalingan at nawawalang sasakyan. Ano po ang sinasabi ninyo, nanay? Ang boses ko'y tila nabibiyak. Bumibilis ang tibok ng puso ko, isang kaba na hindi ko na kayang pigilan. Sa kabilang linya, narinig ko ang mahinang tawa ni nanay ko. Yung tawa niyang tila ng aasar, yung tipong inaakala niyang nag-iinarte lang ako. Kalma ka lang, Maria. Ang susi ng sasakyan mo, ibinigay namin kay Elena. Napatitig ako sa kawalan. Sa espasyo kung saan nakaparada ang bago kong Honda Accord, isang sasakyang halos 1 linggo pa lang sa akin, wala na. Ang semento'y basa pa mula sa hamog ng umaga. Nakikita ko ang manipis na bakas ng gulong, tila nagmamadaling umalis, parang hindi nag-iingat. Humigpit ang hawak ko sa cellphone, nanginginig ang mga kamay ko. Nanay, ang sasakyang yan. Nakapangalan yan sa akin, sabi ko, pilit pinapakalma ang sarili. Ako ang nagbabayad ng hulog dito kada buwan. Hindi niyo pwedeng basta na lang ibigay ang susi ko nang hindi nagpapaalam. Anak mo siya, Maria, tugon ni nanay, na parang yan na ang pinakamagandang paliwanag. Pamilya tayo. Dapat nagtutulungan. Alam mo naman, hirap na si Elena simula nang maghiwalay sila ng asawa niya. Kailangan niya ng sasakyan para makapunta sa bagong trabaho. At yang bago mong sasakyan, nakaparada lang diyan. Napapikit ako, sinubukang huminga ng malalim. Elena. Siyempre, si Elena. Ang panganay kong kapatid na kung saan-saan na lang nagdadala ng sasakyan. Halos 3 beses na itong nagkaroon ng malaking aberya sa loob lang ng ilang taon. Parang kailan lang, muntik na niyang masirain ang lumang pickup ni tatay dahil lang sa pag-iiba ng istasyon ng radyo habang nagmamaneho. Tapos yung sedan ng dating niyang asawa, binalot niya sa isang poste pagkatapos uminom sa isang pagdiriwang. Kahit pa sinasabi niyang kaya niya pa raw magmaneho. At yung sarili niyang sasakyan noon napunta sa kanal dahil sa pagte-text habang nagmamaneho. Nalimutan niya lang na may kurba pala sa daan. At ang pinakamatindi pa, muntik na niyang mabangga ang isang school bus noon, buti na lang walang bata. Dahil lang sa nagme-makeup siya habang nakahinto sa traffic light. Nanay, si Elena. Halos lahat ng sasakyang nahawakan niya, nasira niya, sabi ko. Ang tinig ko'y halos pabulong na sa bigat ng damdamin. Wala na siyang ibang ginawa kundi magdulot ng problema. Huwag mo namang sabihing ganyan, Maria. Aksidente lang ang mga yon, sagot ni nanay, may bahid na ng pagtatanggol sa boses. Sino bang hindi nagkaka-aksidente? Pero yung 4 na yan sa loob lang ng ilang taon, hindi yan tsamba, nanay. Yan ay kapabayaan. At ngayon, binigay niyo ang sasakyan ko sa kanya nang hindi man lang ako kinukonsulta. Nagbago ang tono ni nanay ko. Naging mas matigas, mas malamig. Lagi ka na lang naiinggit kay Elena, Maria. Mula pagkabata, kapag nakikita mong may magandang bagay ang kapatid mo, hindi mo matiis. Lagi mo siyang gustong talunin. Halos matawa ako sa kawalan ng katinuan ng sinasabi niya. Ako? Naiinggit kay Elena? Ako ang nagbanat ng buto sa 2 trabaho noong kolehiyo, habang siya itumigil lang pagkatapos ng isang semestre para sa kanyang pangarap na modeling na hindi naman natupad.
Ako ang nag-ipon ng ilang taon para lang makabili ng pambayad sa sasakyang ito, habang siya ay nagpalit-palit ng 3 asawa at halos doble ng bilang ng credit cards na hindi niya nababayaran. Ako ang nagtayo ng buhay ko ng maingat, unti-unti, habang siya'y sumisira sa lahat ng bagay na dumadaan sa kanya at umaasang may ibang maglilinis ng kalat niya. Nanay, pakiusap, makinig po kayo sa akin ng mabuti. Sabi ko, pilit pinapakalma ang bawat salita. Saan po dinala ni Elena ang sasakyan ko? Hindi ko alam ang eksaktong lugar, anak. Siguro papunta sa trabaho niya. May nabanggit siyang bagong posisyon sa isang salon sa Worthington. Dapat maging masaya ka para sa kanya, Maria. Sa wakas, nag-aayos na siya ng buhay niya. Kailan po niya kinuha? Noong isang gabi, mga 11:00 na. Nakipagkita si tatay mo sa kanya sa parking ng apartment mo. Binigay niya ang susi. Akala namin tulog ka na, kaya ayaw ka na naming istorbohin. Gusto lang namin maging maayos. Napaisip ako. Sila tatay at nanay pumunta sa apartment ko sa gitna ng gabi. Ibinigay ang pag-aari ko sa iba nang hindi man lang humihingi ng pahintulot. Ang bawat salitang iyon ay parang yelong tumutusok sa aking puso. Lumalamig ang buong pagkatao ko hanggang sa maramdaman ko na lang ang pamamanhid. Nanay, bibigyan ko po kayo ng 1 minuto para maunawaan ang ginawa niyo. Sabi ko, boses ko'y nanatiling kalmado, ngunit puno ng pagkadismaya. Kayo po, kasama si tatay, ay pumunta sa bahay ko. Ibinigay ang sasakyan ko ng walang paalam. At hindi niyo man lang sinabi sa akin hanggang sa ako pa ang tumawag sa inyo na natatakot baka nanakaw yon. Hindi yun nanakaw, Maria. Kasama yun sa pamilya. Ibang usapan yon. Pero kinuha yun ang walang pahintulot ko. Yan po ang kahulugan ng pagnanakaw. At iba po talaga ang pakiramdam. Si nanay ko'y napakamot sa ulo. Siguro'y nairita. Ang OA mo talaga, Maria, gaya ng dati. Ibabalik din naman ni Elena yan pagkatapos niyang gamitin. Siguro mga 1 linggo o 2, sabi niya. Hindi yan libro sa library, nanay. Yan ay sasakyan na nagkakahalaga ng 1,600,000 peso. May hulog pa ako dyan, may insurance. Kailangan ko ang sasakyan na yan para makapunta sa trabaho. Pera, pera, pera. Yan lang talaga ang iniisip mo, Maria. Mas mahalaga ang pamilya kaysa pera. Mas mahalaga ang pamilya sa lahat. Naramdaman kong may nagbago sa loob ko. Isang pader na itinayo ko ng buwang pinminahay na taon, bawat piraso ng pag-iingat, para protektahan ang sarili ko sa katotohanan kung sino talaga ang pamilya ko. At sa sandaling iyon, nakatayo sa isang bakanteng parking space, habang ang ingay ng trapiko sa Columbus ay dumadaan at ang malamig na hangin ng Oktubre ay humahalik sa aking pisngi, naramdaman ko ang unang bitak sa pader na iyon. Sige po, sabi ko ng mahinahon. Bibigyan ko lang po kayo ng sandali para mag-isip. Pinatay ko ang telepono bago pa niya ako masagot. Kabanata 2. Ang lamat sa pananampalataya at ang kasaysayang mapangwasak. Nakatitig ako sa salamin, hinahaplos ang mga gilid ng aking mga mata kung saan nagsimulang lumitaw ang mga guhit ng panahon. Ilang taon na nga ba ang lumipas mula nang unang beses akong sumakay sa sasakyan kasama si Elena? Ang aking hipag, ang kanyang pagmamaneho. Isang kwento na masakit ulit-ulitin, ngunit kailangan. Kailangan kong balikan ang lahat dahil ngayon ko lang lubos na nauunawaan kung gaano kalalim ang sugat na iniwan nito, hindi lang sa aking puso, kundi sa buong pamilya. Naaalala ko pa nung una, ang kanyang pagmamaneho noon, para sa akin, ay parang isang bugso lang ng kabataan. Marahil, hindi siya bihasa, oo. Pero hindi ko inasahan na ang simpleng kakulangan sa kasanayan ay mauuwi sa kapabayaan. At hindi lang basta kapabayaan, kundi isang uri ng pagwawalang bahala sa sariling buhay at sa buhay ng iba. Unang beses na naaksidente siya, medyo maliit lang naman. Isang tamaan sa likuran ng kabilang sasakyan. Nagkatinginan kami, ako at ang aking ina. Ay, nagkamali lang siguro si Elena, sabi ni nanay. Lagi niyang pinagtatakpan si Elena, palagi. Kahit na alam niyang hindi tama. Naisip ko noon, siguro nga, nagkamali lang. Pero ang mga sumunod na pangyayari, nagsimula na akong magduda.
May mga pagkakataon na parang hindi na siya nakatutok sa daan. Nakikita ko ang kanyang mga mata na lumilipad kung saan-saan. Minsan, hinahanap niya ang kanyang cellphone. Sandali lang, may importante lang akong iti-text, sabi niya noon habang bumabagtas kami sa EDSA. Napakapit ako ng mahigpit sa hawakan. Ang isip ko, puro paano kung, napakaraming paano kung. At ang pinakakinatatakutan ko, ang pagmamaneho niya matapos uminom. Nakita ko siya minsan, mga ilang bote na ng alak ang nainom niya sa isang handaan. Hinayaan ko na lang siya noon, nagkunwari akong tulog sa backseat. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya ang isiping baka sakaling magkaroon ng hindi magandang mangyari. Hindi ko kaya ang tingnan ng aking ina, nakasama rin namin, sa mga mata nito matapos ang isang aksidente dahil sa kapabayaan ni Elena. Dumating sa punto na ang mga aksidente ay hindi na lang basta maliit na gasgas. Malaki na. Nasira ang mga sasakyan. May mga nasaktan. Hindi ko na matandaan kung ilan na ba ang nabangga namin. Ilang poste na ang natamaan. Ilang mga sasakyan na ang napalitan dahil sa paulit-ulit na insidente. Nariskuhan ako noong minsan, nagmamaneho siya pauwi mula sa isang party sa Makati. Hating gabi na. Alam kong nakainom na naman siya. Nang huminto kami sa isang traffic light, bumaba ako. Kinuha ko ang susi. Elena, sabi ko, mahinahon hanggat kaya ko. Ako na ang magmamaneho pauwi. Tiningnan niya ako, may kirot sa kanyang mga mata. Ikaw? Bakit? Natatakot ka ba sa akin, Maria? Hindi naman sa ganoon, sagot ko. Pero, delikado na, Elena. Kailangan nating mag-ingat. Bigla siyang tumawa. Isang tawa na walang saya. Maria, ang hilig mo talagang mag-isip ng kung ano-ano. Puro ka lang takot. Takot ka siguro na mas magaling ako sa'yo sa pagmamaneho. Natahimik ako, ang salitang iyon. Takot? Hindi. Hindi iyon ang nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko ay pagkabahala. Pagkabahala sa kapakanan niya. Sa kapakanan ng lahat. Hindi ako natatakot, Elena, sabi ko. Nag-aalala lang ako para sa ating lahat. Nakuha ko ang susi. Umalis na ako. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko siyang bumulong. Selos lang yan. Selos ka lang talaga sa akin. Napatigil ako. Selos? Ang tingin ko sa sarili ko ay hindi selos. Ito ay pagkabahala na nauwi sa pagkadismaya. Pagkadismaya sa paulit-ulit na pagpapabaya. At ang pinakamasakit, ang paratang na yon mula sa aking ina noong mga panahong iyon. Maria, bakit mo ba pinaplastik si Elena? Tanong ni nanay minsan, habang nag-aayos kami ng mga gamit sa bahay. Lagi mo na lang siyang pinapagalitan. Ano ba, naiinggit ka ba sa kanya? Naiinggit? Sa isang tao na paulit-ulit na isinasadlak ang sarili sa panganib? Sa isang tao na tila walang pakialam sa mga patakaran? Sa isang tao na ang pagmamaneho ay isang patuloy na banta sa mga tao sa paligid? Hindi, nanay. Hindi iyon selos. Ang nararamdaman ko noon ay mas malalim pa. Ito ay isang uri ng pagkalito. Bakit hindi niya nakikita ang panganib? Bakit hindi niya maintindihan ang mga implikasyon ng kanyang ginagawa? At higit sa lahat, bakit parang walang pakialam ang mga taong dapat sana ay nakakakita rin nito? Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang agwat. Ang mga salitang selos na binitiwan ni Elena at ang mga tanong ni nanay ay parang maliliit na lamat. Mga lamat na unti-unting dumadami sa aming pinagsasaluhang pader ng pamilya. Hindi ko na maalala ang eksaktong petsa, pero ang araw na iyon ay malinaw pa rin sa aking isipan. Ang araw na kinumpirma ng aking ama ang aking mga pangamba. Isang hapon, pag-uwi ko mula sa trabaho, nakita ko si tatay na nakaupo sa sala, tahimik. May hawak siyang isang maliit na sobre. Binuksan niya ito. May mga litrato sa loob. Mga litrato ng mga nabangga naming sasakyan. Mga litrato ng mga papeles ng pulis. At isang resibo, malaki ang halaga. Ang bayarin sa pagpapaayos ng isa sa mga sasakyan na nabangga ni Elena. Nasa humigit kumulang 80,000 Philippine pesos ang halaga noon. Isang malaking halaga na noon pa man ay naging pabigat na sa bulsa ng aming pamilya. Maria, sabi ni tatay,
mababa ang kanyang boses. Alam ko na ang lahat. Nakikita ko rin ang mga ginagawa ni Elena. At alam mo, hindi ako natutuwa. Tumulo ang aking mga luha. Sa wakas, may nakakakita rin. Pero, dagdag ni tatay, ang problema, hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan. Alam mo ba, ilang beses ko na siyang kinausap? Ilang beses ko na siyang pinagsabihan? Wala. Parang hangin lang ang mga salita ko sa kanya. Naiintindihan ko. Ang bawat aksidente, ang bawat pagmamaneho ng nakainom, ang bawat pagte-text habang nasa kalsada, para itong mga maliliit na bato. Bato na paulit-ulit na ibinabato sa pader ng aming tiwala. At ngayon, ang pader na iyon, may malalaking bitak na. Mga bitak na hindi basta-basta magagamot. Ang mga bitak na ito, hindi lang ito pisikal na pinsala sa sasakyan. Ito ay mga lamat sa aming pagtitiwala. Sa aking pagtitiwala sa aking ina. Sa aking pagtitiwala kay Elena. At higit sa lahat, sa aking pagtitiwala sa kakayahan ng aking pamilya na malampasan ang mga problemang ito ng magkakasama. Ang kasaysayang ito ng kapabayaan, ito na ang nagsimulang sumira sa aming pinagsamahan. At ako, si Maria, ang saksi sa lahat ng ito, ang saksi sa unti-unting pagguho ng aming mga pangarap. Kabanata 3, ang desisyong matatag, pagtugon sa batas para sa kasagutan. Nakatayo ako sa gitna ng sala, hawak ang telepono. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nagpupumiglas. Sa isang banda, ang aking ina, ang aking dugo. Sa kabilang banda, ang walang humpay na pagpapabaya ni Elena, ang aking hipag. Ang mga salitang selos na binato niya noon, ang mga tanong ni nanay, ang mga aksidenteng paulit-ulit, ang lahat ng ito ay bumalik sa aking isipan, parang mga alon na walang tigil sa paghampas. Ang pader na sinasabi ko kanina. Parang nagigiba na talaga ito. Ang aking tiwala. Nauubos. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang manatiling tahimik, magkunwaring walang nakikita. Ang perang pinaghirapan ko, ang sasakyan na regalo ko sa sarili ko dahil sa mga taon ng pagpupunyagi ay tila naging laruan na lang sa mga kamay ni Elena. At masakit isipin na ang aking ina, ang nagbigay buhay sa akin, ay tila bulag sa katotohanan. Napakagatlabi ako. Kailangan kong gumawa ng desisyon. Isang desisyon na hindi madali, ngunit kailangan para sa aking sariling kapayapaan. At para na rin sa kinabukasan ng pamilya namin, kung mayroon pa mang natitira. Humugot ako ng malalim na hininga. Hinawakan ko ang mga numero sa aking telepono. Mga numerong hindi ko akalain na tatawagan ko sa ganitong sitwasyon. Ngunit kailangan kong hanapin ang tamang tulong. Sino po ang nais nilang makausap? Isang formal na boses ang sumagot. Gusto ko po sanang makausap si Officer Bradley, sabi ko. Pinipilit na patatagin ang aking boses. Taga-radyo po siya, hindi ba? Opo, kasalukuyang narito po si Officer Bradley. Maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan at ang inyong asunto? Ako po si Maria Reyes. Mayroon po akong problema sa aking sasakyan at sa aking hipag. Ilang sandali pa ng paghihintay, ang mga salitang hipag at sasakyan ay parang maliliit na tinik sa aking lalamunan. Pakiramdam ko, parang kinakanta ko ang isang malungkot na awitin. Hello, this is Officer Bradley, sabi ng isang lalaki. Ang kanyang boses ay kalmado, profesional. Magandang araw po, Officer Bradley. Ako po si Maria Reyes. Nagsimula na akong magsalita, ang mga salita ay tila kusang lumalabas, dala ng emosyong matagal ko nang kinikimkim. Nagkakaroon po ako ng problema sa aking sasakyan. Ito po ay aking pagmamay-ari. Binili ko po ito gamit ang aking pinaghirapan. Nagpatuloy ako, inilalahad ang mga pangyayari. Ang paulit-ulit na pagkuha ni Elena sa aking sasakyan nang walang paalam. Ang kanyang pagmamaneho, ang mga aksidente, ang kanyang kawalan ng responsibilidad. At kaninang umaga po, sabi ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Kinuha niya na naman po ang susi. Hindi ko po alam kung saan niya dinala. At natatakot ako na baka kung ano na naman ang mangyari. Katahimikan sa kabilang linya, isang uri ng pagproseso sa mga sinabi ko. Miss Reyes, nagsalita si Officer Bradley. Naiintindihan ko po ang inyong sitwasyon.
At mahalaga na malaman ninyo na ang inyong sasakyan ay nasa ilalim ng batas pagdating sa pagmamay-ari. Kung ito po ay inyong personal na asset at hindi ninyo ito pinahintulutan na gamitin, maaari po tayong kumilos. Ang salitang kumilos, isang napakalaking bagay, isang pag-asa. Ano po ang maaari kong gawin, officer? Tanong ko, umaasang may solusyon. Una po sa lahat, paliwanag niya, kailangan nating gumawa ng isang formal na report. Dito po sa istasyon, dito po natin ilalagay ang lahat ng detalye. Ang pagmamay-ari ninyo ng sasakyan, ang paulit-ulit na pagkuha nito ng inyong hipag nang walang pahintulot. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag ng mga proseso, ang kahalagahan ng mga ebidensya, ang mga posibleng legal na hakbang na maaaring gawin. Kapag naisampa na po ang report, sabi niya, magkakaroon po tayo ng legal na basehan upang mabawi ninyo ang inyong sasakyan at upang masigurado na hindi na ito mangyayari muli. Gayunpaman, kailangan ninyong malaman, Ms. Reyes, na ang paggawa ng report ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan. Ito ay maaaring makasira sa relasyon ninyo sa inyong hipag at marahil maging sa inyong pamilya. Napakagatlabi ulit ako. Ang mga salitang iyon, kahihinatnan. Naisip ko ang aking ina, naisip ko ang mga gulo na maaaring idulot nito. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang lahat ng pagpapabaya, hindi ko na ito kaya pang hayaang mangyari. Nauunawaan ko po, Officer Bradley, sagot ko. Ang aking tinig ay mas matatag na ngayon. Handa na po ako. Handa na akong harapin ang anumang kahihinatnan. Ang mahalaga po sa akin ngayon ay mabawi ko ang aking sasakyan at mabigyan ng hustisya ang aking sarili. Mabuti po, Ms. Reyes. Ito po ang address ng aming istasyon. Kung maaari po, pumunta po kayo dito sa lalong madaling panahon. Magdala po kayo ng mga dokumento na magpapatunay ng inyong pagmamay-ari sa sasakyan tulad ng rehistro o resibo ng pagbili. Sige po. Maraming salamat po, Officer Bradley. Pagkatapos ng tawag, napaupo ako sa sopa. Ramdam ko ang bigat sa aking dibdib, ngunit may kasama itong kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ang paggawa ng desisyon na ito ay hindi lamang tungkol sa sasakyan. Ito ay tungkol sa aking dignidad. Tungkol sa pagtayo para sa aking sarili laban sa isang sitwasyon na tila walang katapusan. Ang mga numero sa telepono ni Officer Bradley ay nakatatak na sa aking isipan. Ang mga salita niya tungkol sa legal na proseso at mga kahihinatnan ay umalingaw-ngaw. Alam kong hindi ito magiging madali. Alam kong magkakaroon ng mga luha, mga sigawan, marahil, mga pakiusap mula sa aking ina. Pero hindi na ako umatras. Ang tiwala ay nasira. Ang pader ay nagkaroon ng malalaking bitak. At ngayon, ang kailangan ko ay hindi pagtatapal, kundi ang pagtatayo ng isang bagong pundasyon. Isang pundasyon na nakasalalay sa katotohanan at sa batas. Pinagmasdan ko ang aking mga kamay. Malakas at may kakayahang magtrabaho. Gumastos. At ngayon, may kakayahan ding ipaglaban ang kung ano ang tama. Kung ang sasakyang ito ay naging simbolo ng aking kalayaan at pagsisikap, hindi ko ito hahayaang maging simbolo ng kapabayaan at pagmamalabis ng iba. Ito na ang simula ng aking paghahanap ng kasagutan sa pamamagitan ng batas. Dahil kung minsan, iyon na lang ang natitirang daan. Kabanata 4. Ang hayag na pag-amin at ang bagong ebidensya. Narito ako ngayon sa opisina ng pulisya. Ang mga ilaw ay maliwanag, ngunit ang aking pakiramdam ay may bahid ng kalungkutan. Habang nagbibigay ako ng mga detalye kay Officer Bradley, ang modelo ng aking sasakyan, ang plaka nito, ang mga paulit-ulit na pangyayari, nakaramdam ako ng pagod. Pagod sa patuloy na pag-iisip kung paano haharapin ang lahat ng ito. Pero kasabay noon, isang kakaibang kapayapaan ang gumagapang sa aking dibdib. Ang desisyon ay nagawa na. Ang mga hakbang ay nasimulan na. Habang naglalakad ako palabas ng istasyon, hawak pa rin ang mga papel na ibinigay sa akin ni Officer Bradley. Nagkatinginan kami ng aking telepono. Parang may humihila sa aking kamay, gusto nitong suriin kung may mga bagong mensahe. At naroon nga, isang text mula kay Elena. Binuksan ko ito.
Ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen, bawat letra ay may bigat ng kawalang galang. Hi Maria, yung kotse mo, pinapahiram ko lang muna ha? Saglit lang, mga 1 linggo siguro. Babalik ko rin agad. Huwag ka na mag-alala masyado. Huwag na mag-alala masyado. Napakagatlabi ako. Ang mga salitang iyon. Para bang sinasabi niya na ang aking mga pag-aalala ay walang basehan. Na ang kanyang pagkuha sa aking sasakyan, ang aking pinaghirapan, ay isang bagay na dapat ko lang hayaan. Walang paalam, walang permiso. At ang haba ng panahon, 1 linggo. Ano ang akala niya? Na ang sasakyang ito ay isang laruan na pwede niyang ipahiram at ibalik kahit kailan niya gusto. Napailing ako. Hindi ito pagpapahiram. Hindi ito saglit lang. Ito ay pagkuha ng walang pahintulot. At ang paggamit ng salitang mabibigyan na ng kasagutan na sinabi ni Officer Bradley. Ang aking pag-aalala, ang aking legal na aksyon. Ito ang naging dahilan para sa kanya na mas bigyan pa ng kulay ang kanyang ginawa. Ilang sandali pa, nagpadala ulit siya ng mensahe. Oh, sige na. Huwag ka na magwala. Pabalik ko na. Kaso, may kailangan pa akong puntahan sa probinsya. Mga 1 linggo talaga. Magiging okay lang yan. Napabuntong hininga ako. Ang kanyang pagkawalang pakialam. Ang kanyang pagiging kampante na para bang normal lang ang lahat. Ito ang pinakamasakit. Hindi ang pagkuha sa sasakyan, kundi ang kawalan niya ng paggalang sa akin, sa aking pagmamay-ari at sa aking damdamin. Ngunit habang tinitingnan ko ang mga mensaheng iyon, isang kakaibang bagay ang nangyari sa aking kalooban. Ang pagod at galit na nararamdaman ko ay unti-unting napalitan ng isang uri ng kalinawan. Ang pag-amin na ito ni Elena, ito na pala ang hinahanap ko. Parang may maliliit na piraso ng puzzle na biglang nagkatugma, ang pagkuha niya sa susi. Ang pagmamaneho ng walang pahintulot. Ang kanyang mahabang paghiram. Lahat ng ito ay naging malinaw. Ito ay hindi simpleng pagpapahiram. Ito ay isang paglabag. Naisip ko si Officer Bradley, ang kanyang mga salita tungkol sa report at legal na hakbang. Ang mensaheng ito ni Elena ay magiging pinakamalakas kong ebidensya. Ang kanyang pag-amin na, pinapahiram ko lang muna ha? Saglit lang. Mga 1 linggo siguro. Ito ay nagpapatunay na alam niyang hindi niya ito dapat ginagawa ng walang pahintulot. At ang pagbanggit niya sa 1 linggo ay nagpapakita ng intensyon na gamitin ang sasakyan sa mas matagal na panahon. Naisip ko ang mga posibleng hakbang, ang pag-flag sa sasakyan bilang stolen o for recovery. Ito ay mas mabilis na proseso kaysa sa inaakala ko. At lahat ng ito ay dahil sa kanyang sariling pag-amin. Ang kanyang kawalan ng pag-iingat sa paggamit ng teknolohiya. Ang kanyang pagiging kampante na hindi niya ako mapapagalit. Napangiti ako. Hindi isang masayang ngiti, kundi isang ngiti na puno ng katarungan. Sa wakas, ang mga bagay ay nagsisimulang umayon sa tamang lugar. Ang aking desisyon na lumapit sa pulisya ay hindi mali. Ito ay tama. At ang mga mensaheng ito ni Elena ang magiging susi upang mapatunayan ito. Pakiramdam ko, parang nabunutan ako ng tinik. Ang bigat na dati kong nararamdaman, ang pag-aalala, ang pagkadismaya ay unti-unting naglalaho. Pinalitan ito ng isang malinaw na landas. Alam ko na kung ano ang susunod na gagawin. Bumalik ako sa aking telepono at nag-type ako ng isang maikling mensahe kay Officer Bradley. Officer, Maria Reyes po ito. Mayroon po akong karagdagang ebidensya. Ang aking hipag, si Elena, ay nag-text sa akin. Inaamin niya na pinapahiram niya ang aking sasakyan at hindi niya ito ibabalik agad. Nais niyo po bang makita ang screenshot? Ilang sandali pa, dumating ang kanyang tugon. Oo, Miss Reyes, napakahalaga niyan. Ipadala po ninyo kaagad. Malaki ang maitutulong niyan sa ating proseso. Kung maaari, bumalik po kayo dito mamayang hapon. Oo, tama. Ang mga salitang pinapahiram, saglit lang, 1 linggo, lahat ng ito ay mahalaga. Ang pagkadismaya na nararamdaman ko kanina, ang sakit ng pakiramdam na tila hindi ako pinahahalagahan, ay napalitan ng isang uri ng determinasyon.
Ang desisyon na ito na ginawa ko sa gitna ng pagkalito at takot ay napatunayan na ngayon. Hindi ito nag-iisa, mayroon na itong ebidensya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko na ako ang may kontrol. Hindi ang aking hipag, hindi ang aking ina. Ako, ang aking mga desisyon, ang aking mga aksyon. Ang sasakyang iyon, ang aking pinaghirapan, ay hindi lang basta isang sasakyan. Ito ay simbolo ng aking kalayaan, ng aking kakayahan, ng aking pagsisikap. At hindi ko hahayaang ito ay makuha at paglaruan ng kung sino man, kahit pa ito ay ang sarili kong hipag at ang kawalan ng suporta ng aking ina. Ang mga mensaheng iyon ay parang mga susi na nagbukas ng pinto patungo sa tamang landas. Landas na pinoprotektahan ng batas. At sa wakas, pakiramdam ko ay nasa tamang daan na ako. Kabanata 5. Ang mahirap na tawag at ang malinaw na babala. Hindi pa man ako tuluyang nakakabangon mula sa aking mga iniisip, ang telepono ko ay muling tumunog. Si Elena. Tinitigan ko ang pangalan niya sa screen. May bahid ng kaba, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Alam kong darating ang tawag na ito. At handa na ako. Sinagot ko ito. Hello? Ang aking boses ay kalmado. Hindi ko ipinapakita ang anumit na panginginig na nararamdaman ko sa loob. Maria! Ano ba ang ginawa mo? Ang boses ni Elena ay puno ng galit. Tila umuusok sa inis. Hindi niya kayang paniwalaan. Ang kanyang pag-aakalang hindi ako gagawa ng anumang hakbang ay malinaw na nabasag. Ginawa ko ang dapat kong gawin, Elena. Sagot ko, pinapanatili ang aking tono. Hindi ko hahayaang kontrolin niya ang usapan gamit ang kanyang galit. Dapat gawin? Ano ba yan? Pinuntahan mo pa ang pulis? Hindi mo ba alam na masisira mo ang buhay ko? Huminga siya ng malalim, tila nagpipigil ng higit pang pag-uusig. Elena, hindi mo tinawag na paghiram ang pagkuha sa sasakyan ko nang walang paalam. Hindi iyon pagpapahiram. Yun ay pagkuha. At kapag kinuha mo ang isang bagay na hindi sa iyo, nang walang pahintulot, tinatawag yan na pagnanakaw. Alam mo ba yon? Ang mga salitang ito ay lumabas mula sa aking bibig na parang mga bala. Malinaw, diretsyo, walang paligoy-ligoy. Pagnanakaw? Anong pinagsasabi mo dyan, Maria? Kaibigan mo ako. Hindi ko kailangan ng permiso mo para gamitin ang sasakyan. Ang pagtanggi niya ay napakalakas. Napakalakas na parang ayaw niyang harapin ang katotohanan. Hindi, Elena. Hindi tayo magkaibigan sa ganitong sitwasyon. At kahit na magkaibigan tayo, hindi ibig sabihin na pwede mong kunin ang pag-aari ko. Para bang kung may kaibigan kang may pera, pwede mo na lang basta kunin yung pera niya, di ba? May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Tila nag-iisip siya. O marahil, naghahanap ng tamang salita para ipagpatuloy ang kanyang pagdedepensa. Hindi iyan pareho, sabi niya sa wakas. Ang tinig ay bahagyang mahina na kumpara kanina. Saka, ano naman ang magagawa mo? Huhulihin nila ako? Dahil lang sa sasakyan mo? Sigurado ka bang kaya mong gawin yan? Ang panunuya sa kanyang tinig ay napakalinaw. Ang kanyang pagdududa sa aking kakayahan. Ang kanyang pag-aakalang wala akong tapang. Oo, Elena. Ginawa ko na, sabi ko. Ang aking tinig ay matatag. Pinilit kong ilagay ang lahat ng aking lakas sa mga salitang ito. Nakapag-report na ako, may ebidensya na ako. At sinabi sa akin ni Officer Bradley na kaso ito ng pagnanakaw. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Narinig ko ang kanyang paglunok. Malakas na paglunok. Ang sasakyan ko, Elena, ay nakalista na bilang hinahanap. At kapag nahuli ka nila na nagmamaneho nito, hindi na ito magiging simpleng paghiram lang. Magiging kaso na ito. Isang seryosong kaso. Nagkaroon ng mas mahabang katahimikan. Hindi na galit, hindi na nanunuya, tila natigilan siya. Tila hindi niya inasahan na seryoso ako. Hindi mo yan magagawa, Maria. Bulong niya. Hindi mo magagawa yan sa akin. Ginawa ko na, Elena. Ulit ko. Ang aking tinig ay bahagyang napuno ng kalungkutan, ngunit hindi ng panghihinayang. Nagawa ko na dahil hindi ko na kaya pang hayaang mangyari ito ulit.
Hindi ko na kaya pang isugal ang kaligtasan natin at ang aking pag-aari dahil lang sa kapabayaan mo. Pero nanay, alam ko tungkol kay nanay, sabi ko, pinutol siya. At kakausapin ko siya. Pero ang desisyong ito, Elena, ay para sa akin. Para sa akin at para sa aking kapayapaan. Sinubukan niyang ulitin ang kanyang argumento. Ang pagiging kaibigan, ang pagiging hipag, ang kanyang kawalan ng pera. Ngunit hindi na ako nakinig. Narinig ko ang lahat ng ito dati. Narinig ko na ang lahat ng kanyang mga dahilan. Ngayon, ang kailangan ko lang ay ang pagpapatupad ng tamang proseso. Mag-ingat ka, Elena. Sabi ko, ang aking tinig ay bumalik sa pagiging mahinahon, ngunit may diin. Sundin mo ang sinabi ni Officer Bradley. Kapag tinawagan ka nila, sagutin mo ang tawag. At ibigay mo ang sasakyan, hindi mo ito mapipigilan. Ang desisyon ay nagawa na. Bago pa man siya makasagot o makapagsalita pa ng kahit ano, binaba ko na ang telepono. Ramdam ko ang pagod sa aking mga kalamnan. Ang emosyonal na pakikipaglaban na ito ay nakakapagod. Ngunit sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang paglaya. Ang paglaya mula sa takot. Ang paglaya mula sa pag-aalala na baka kung ano na naman ang mangyari. Ang tawag na ito, na kinatatakutan ko, ay nagbigay sa akin ng higit na katatagan. Nakita ko sa mga mata ni Elena ang pagkabigla, ang pagtataka, ang marahil isang bahid ng takot. At iyon ang kailangan ko. Kailangan niyang maintindihan na may mga linya na hindi dapat tawirin. Ang sasakyang iyon na naging sanhi ng napakaraming sakit ng ulo ay malapit nang mabalik sa akin. At ang prosesong ito ang magiging simula ng paghilom. Kahit pa ang mga lamat na naiwan sa aming relasyon ay maaaring mahirap nang ayusin. Nakatingin ako sa labas ng bintana. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel sa kalangitan. Parang isang bagong simula. Isang simula na ipinaglaban ko. Kabanata X. Pagharap sa kahihinatnan, ang sasakyang lubhang nasira. Ang pagtanggap ko ng tawag mula sa awtoridad ay hindi ko inaasahan na magiging ganito kaaga. Pero alam ko na. Alam ko na ang posibleng mangyari matapos ang lahat. Hiniling ni Officer Bradley na makipagkita ako sa kanya sa isang partikular na lugar. Isang parking lot. Pero hindi ito ang parking lot na madalas kong puntahan. Ito ay isang lugar na tila matagal nang nakalimutan. Malayo sa sentro ng syudad. Napapaligiran ng mga gusaling tila kinain na ng panahon. Nang makarating ako doon, si Officer Bradley ay naghihintay na. Kasama niya ang isa pang opisyal. At sa likuran nila, naroon ang aking sasakyan. Napatigil ako. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang aking sasakyan, ang aking pinaghirapan, ang simbolo ng aking kasarinlan. Naroon ito, ngunit hindi na tulad ng dati. Lumapit ako, dahan-dahan. Tila ba pinipigilan ko ang aking sarili na makita ang buong katotohanan. Ngunit hindi ko ito magagawa. Kailangan kong harapin. Ang bumper sa harap ay nakalubog. Nakakita ako ng malalaking gasgas sa gilid ng pinto. Ang salamin sa likuran, tila may tumama mula sa loob. At ang side mirror sa aking panig, basag. Basag na parang sumasalamin sa aking sariling kalagayan. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha, hindi dahil sa sakit ng pagkasira. Masakit, oo, napakasakit. Pero ang mas masakit ay ang pagkaunawa na ang lahat ng ito ay resulta ng kawalan ng paggalang. Kawalan ng paggalang sa akin, sa aking pag-aari, sa aking mga hangganan. Miss Reyes, sabi ni Officer Bradley, ang kanyang tinig ay banayad. Ito na po ang sasakyan ninyo. Mukhang matindi nga ang naging paggamit dito. Napatango na lang ako. Ano pa ang masasabi ko? Nakita ko na. Ang mga salita ni Elena na pinapahiram ko lang muna ay parang walang kabuluhan ngayon. Ang kanyang pag-amin na may kasamang pagwawalang bahala ay tila ipininta sa bawat gasgas at bawat basag na bahagi ng aking sasakyan. Habang pinag-uusapan namin ang mga legal na proseso, ang mga susunod na hakbang, ang pagpapaayos, ang lahat ng gastos na kaakibat nito, isang boses ang aking narinig. Maria? Tumingala ako. Si Monica. Nandito siya.
Hindi ko alam kung paano niya nalaman pero narito siya. Nakangiti siya ngunit may bahid ng pangamba sa kanyang mga mata. Monica, anong ginagawa mo rito? Ang sabi ko. Ang aking tinig ay nanginginig. Nabalitaan ko ang nangyari sa'yo. Alam kong mahirap ito, kaya gusto kitang makita, sagot niya. Lumapit siya at hinawakan ang aking braso. Ang simpleng paghawak na iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang ginhawa. Isang ginhawang hindi ko naramdaman mula sa aking sariling pamilya nitong mga nakaraang araw. Tiningnan niya ang sasakyan. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkadismaya. Grabe Maria, sinira talaga nila. Oo, sagot ko, sinira nila. Nagpatuloy si Officer Bradley sa kanyang paliwanag, ngunit ang atensyon ko ay nasa pagitan niya at ni Monica. Si Monica, na kahit hindi ko kadugo, ay nagpakita ng mas malaking malasakit at pag-unawa kaysa sa ilan sa aking mga kamag-anak. Siya ang kaibigan na hindi nagkulang sa suporta. Ang kaibigan na nandyan hindi para manghusga, kundi para tumulong. Huwag kang mag-alala, Maria, sabi ni Monica. Tutulungan kita. Kahit sa pagpapaayos nito, alam kong mahalaga sa iyo yan, ang mga salitang iyon. Tutulungan kita. Tumagos iyon sa aking puso, hindi dahil sa pera ang pinag-uusapan, kundi dahil sa pagpapakita ng malasakit, pagpapakita ng tunay na kaibigan. Isang bagay na napakabihira sa aking karanasan, lalo na sa loob ng aking sariling pamilya. Habang palayo na kami ni Monica, naiwan sa aking isipan ang imahe ng aking sasakyan. Ang mga sira nito ay hindi lamang pinsala sa bakal at salamin. Ito ay mga sugat din sa aking tiwala. Mga sugat na iniwan ng kapabayaan at kawalan ng respeto. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw. Ang pagkakaroon ni Monica sa aking tabi ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ang kanyang suporta ay isang paalala na hindi ako nag-iisa. At ang mga sirang ito, kahit masakit, ay naging simula ng aking pagbangon. Simula ng pagtuklas sa tunay na halaga ng mga taong nagmamalasakit at sa pagkilala kung sino ang tunay na kaibigan. Kabanata 7. Ang pambubunto ng sisihin ng aking ina at ang pagkasira ng tiwala. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa parking lot, ng pagkakita sa aking sasakyan na nasira, ng pagtanggap ng suporta mula kay Monica. Akala ko, iyon na ang pinakamabigat. Akala ko, tapos na ang lahat ng pagsubok. Ngunit hindi pa pala. Dahil ang tawag na iyon mula sa aking ina ang nagdala sa akin sa panibagong antas ng sakit. Tumunog ang telepono ko. Nakita ko ang pangalan niya, si Nanay. Humugot ako ng malalim na hininga bago ko ito sinagot. Hindi ko alam kung ano ang maririnig ko, ngunit alam kong hindi ito magiging madali. Maria! Ang kanyang tinig ay puno ng luha. Umiiyak siya, hindi malungkot na iyak, iyak na puno ng galit, puno ng paninisi. Nay, sabi ko, pinipilit na panatilihin ang kalmadong tono. Ano ba ang ginawa mo, anak? Bakit mo ginawa yan sa pamilya natin? Humahagulgol na siya ngayon. Sinira mo ang lahat. Hinawakan ko ang aking dibdib. Sinira ko? Ako? Ang aking mga salita ay lumabas ng hindi ko napipigilan. Nay, ako ang nanira? O siya ang nanira sa lahat ng ito? Huwag mong pag-usapan ng ganyan si Elena. Aksidente lang ang nangyari sa sasakyan mo. Bakit mo pinapalaki? Bakit mo pinuntahan ang pulis? Ang salitang aksidente, ang salitang pinapalaki. Naririnig ko na ang mga katulad na salita noon pa man, mula sa kanya, mula sa aking ama. Ngunit ngayon, mula sa aking ina, nakasama ng iyak, tila mas tumatagos ang sakit. Nay, hindi po yun aksidente. Sabi ko, ang aking tinig ay nagsimulang umangat. Naramdaman ko ang pagkainis na unti-unting nagiging galit. Hindi aksidente ang pagkuha sa sasakyan ko nang walang paalam. Hindi aksidente ang pagmamaneho na walang pakundangan. Hindi aksidente ang paulit-ulit na kapabayaan. Pero anak, kaibigan niya. Kaibigan? Sumingit ako. Hindi po siya kaibigan, Nay. Siya po ang hipag ko. At kung kaibigan niya ako, dapat ay hindi niya ginawa yon. Masyado ka lang nag-iinit, Maria. Masyadong matigas ang ulo mo. Hindi ka marunong umunawa.
Kaunti lang naman ang sira ng sasakyan, pwede naman yang ayusin. Pero ikaw ang gumawa ng malaking gulo. Ang mga salitang iyon, ang pag-iisip na ako ang gumagawa ng gulo. Ako ang nagpapalaki. Ako ang matigas ang ulo. Hindi ko na napigilan. Ang lahat ng taon ng aking pagtitiis, ng aking pagiging masunurin, ng aking pagpapatawad, ay biglang bumaliktad sa aking isipan. Nay, ang aking tinig ay malakas na ngayon. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ako po ang nagpapalaki? Ako po ba ang gumagawa ng gulo? Natahimik siya sa kabilang linya. Tila nagulat sa biglaang pagbabago ng aking tono. Bakit, Nay? Patuloy ko, ang aking tinig ay nanginginig na sa dami ng emosyong naipon. Kailan po ba ninyo ako kinampihan? Kailan po ba ninyo nakita ang aking paghihirap? Ang aking pagod? Mula pa po noon, Nay. Mula pa po noon si Elena ang laging tama. Si Elena ang laging pinagtatanggol. Kahit na mali na siya. Kahit na alam ninyong mali na siya. Nagpatuloy ako, ang mga salita ay bumubuhos na parang baha. Ako po, Nay. Ako po yung laging nagbabayad ng lahat. Ako po yung laging umaako ng responsibilidad. Wala kayong sinabi noon. Wala kayong ginawa para tulungan ako. Ngayon lang po ako gumawa ng desisyon para sa sarili ko, para sa aking pag-aari, para sa aking karapatan, at ako pa ang lumalabas na masama. Narinig ko ang kanyang hikbi, ngunit hindi na iyon ang aking focus. Ang galit na nararamdaman ko ay mas malaki kaysa sa aking takot na masaktan pa siya. Nasaan po ang hustisya, Nay? Nasaan po ang pagiging patas? Pinaghirapan ko po ang sasakyang iyon. Hindi ko po ito ninakaw. Hindi ko po ito kinuha nang walang paalam. At ngayon, sinisira na naman ito? At ako pa ang pagagalitan ninyo dahil sa paghingi ko ng tulong sa batas? Ang aking paghinga ay mabilis na. Ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Ang mga luha ay tumutulo sa aking mga pisngi, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng pagkadismaya. Luha ng matagal nang pinipigilang galit. Lagi na lang po akong nag-a-adjust. Lagi na lang po akong nagpaparaya. Kahit na nasasaktan na ako. Kahit na inaapak-apakan na ang aking karapatan. At ngayong unang beses na pinili kong ipaglaban ang sarili ko, ako pa ang tinatawag ninyong naninira ng pamilya? May katahimikan sa kabilang linya. Tila hindi niya alam kung ano ang isasagot. Nay, sabi ko, ang aking tinig ay humina na, ngunit puno pa rin ng bigat. Hindi po ako naninira ng pamilya. Ang pamilya po natin ang unti-unting nasisira dahil sa kawalan ng pagkilala sa mga tama at mali, dahil sa pagtatakip sa mga pagkakamali. Humugot ako ng malalim na hininga. Naramdaman ko ang pagod ng pakikipaglaban. Ngunit kasabay noon, isang uri ng kalinawan ang bumalot sa akin. Ang pagpapahayag ng aking mga saloobin, kahit na masakit, ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan. Hindi ko na po kaya, Nay. Hindi ko na kaya pang ipagtanggol ang sarili ko laban sa inyo. Ang gusto ko lang naman po ay mabawi ang sasakyan ko at mabigyan ng hustisya ang aking sarili. Hindi po ako ang nanira ng pamilya. Ako po ang naghahanap ng tamang daan. Binaba ko ang telepono. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ngunit sa katahimikang iyon, naroon ang simula ng aking paghilom. Ang pagtanggap na ang ilang relasyon, kahit pamilya pa, ay kailangan ng harapin sa isang bagong paraan. Ang pagtanggap na ang pagtatayo ng sariling pundasyon, kahit mahirap, ay ang pinakamagandang gawin para sa sarili. Kabanata 8. Ang desisyon sa pagdemanda at ang katotohanan sa kasaysayan ng pamilya. Matapos ang tawag mula kay nanay, matapos ang pagkadismaya at ang sakit na naramdaman ko, mayroon pa ring puwang sa aking puso para sa paghahanap ng katarungan. Hindi ko na kaya pang hayaang manatiling nakatago ang katotohanan. Hindi ko na kaya pang hayaang maulit ang lahat. Ang aking desisyon ay naging matatag. Itutuloy ko ito hanggang sa dulo. Nagbalik ako sa istasyon ng pulisya. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nag-aalinlangan. Mayroon akong malinaw na layunin, ang makakuha ng katarungan para sa aking sarili, para sa aking pag-aari, at para sa aking nasirang tiwala. Si Detective Hernandez,
o Detective David gaya ng tawag sa kanya ng marami, ay naroon na naghihintay. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may pag-unawa sa kanyang mga mata. Nauunawaan niya ang bigat ng aking sitwasyon. Miss Reyes, bati niya, magandang balita. Nakapagbigay na kami ng initial report tungkol sa sasakyan. At dahil sa mga ebidensyang naibigay mo, kasama na ang mga text messages ni Elena, malaki ang tsansa natin. Tumango ako. Ang mga text messages na yon, ang mga salitang pinapahiram ko lang at 1 linggo na lumabas mula sa kanya, tila mga susi na nagbukas ng pinto sa mas malaking katotohanan. Detective, sabi ko, gusto ko pong malaman ang lahat. Hindi lang tungkol sa kasong ito. Gusto kong malaman ang buong kasaysayan. Tiningnan niya ako ng matagal. Tila sinusuri kung gaano kalalim ang aking determinasyon. Miss Reyes, simula niya, ang kanyang tinig ay naging mas mababa. Alam mo, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng problema si Elena. Mayroon na siyang ilang kaso dati. Driving without a license, reckless driving. May kaso rin ng minor theft. Dati pa. Napalunok ako. Minor theft? Hindi ko alam yon. Kailan pa? Paano? At ang inyong mga magulang, Miss Reyes, tanong niya, direkta sa aking mga mata. Alam nila ang mga ito? Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Nayay, alam ko po na minsan may mga pangyayari sa buhay niya na hindi maganda. Pero hindi ko po akalain na ganito pala kalalim. Nagpatuloy si Detective Hernandez. Nagbahagi siya ng mga detalye na kahit masakit ay nagbigay sa akin ng mas malinaw na larawan. Ang aking mga magulang sa kanilang kagustuhang maprotektahan si Elena ay tila naging bahagi ng kanyang pagtatakip. Ang mga kaso niya dati ay madalas na naayos sa labas ng korte, sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan ng kanilang impluwensya. Isang uri ng gentleman's agreement na nagpapahintulot sa kanya na makalusot sa mga maliliit na kaso. Sa madaling salita, Ms. Reyes, sabi niya, ang paggamit niya sa inyong sasakyan na may kasamang pag-amin sa text, ito na marahil ang pinakamalaking kaso na nagawa niya. Dahil sa inyong pag-report, maaari na naming isama ang mga nakaraang insidente. Ito ay magpapabigat sa kanyang kaso. Isang uri ng pagtanggap ang dumapo sa akin. Hindi pagtanggap na masaya, kundi isang pagtanggap na nagbibigay ng kapayapaan. Ang pamilya ko, ang pamilya na akala ko ay matatag, ay tila may malalalim ng lamat mula pa noon. At ako lang, sa aking pagiging tapat at sa aking pagpapahalaga sa tama, ang tila na pag-iwanan. Ang aking mga magulang, sa kanilang pagnanais na maprotektahan ang kanilang anak, ay nagawa akong isakripisyo. Ang aking pagiging masipag, ang aking pagiging responsable, ang aking paghahanap ng tamang daan, tila na baliwala dahil lang sa pagnanais nilang mapagtakpan ang pagkakamali ng iba. Detective, sabi ko, handa na po akong magbigay ng aking buong testimonya. Handa na po akong harapin ang lahat. Mahusay, Ms. Reyes. Kailangan natin ang lahat ng detalye. Ang bawat saksi, kung mayroon man, ay makakatulong. Sa paglabas ko sa istasyon, iba na ang aking pakiramdam. Hindi na ito galit. Hindi na ito pagkadismaya. Ito ay isang uri ng pag-unawa. Pag-unawa na ang aking pamilya ay hindi na buo sa paraang akala ko. Ang pagiging vulnerable ng aming pamilya ay matagal nang naroon. At ako lang ang tila nagpipilit na ayusin ito. Ang aking desisyon na isakong alang ang batas ay hindi lamang para sa aking sasakyan. Ito ay para sa aking sarili, para sa aking karapatan, para sa katotohanan. Ang mga desisyon ng aking mga magulang noon, ang kanilang pagtatakip, ang kanilang pagbibigay diin sa pagiging magkakamag-anak imbes na sa pagiging tama ay nagbunga ng ganitong sitwasyon. Hindi ko sila masisisi ng lubusan. Marahil, sa kanilang paraan, gusto lang nila akong protektahan mula sa gulo. Ngunit ang kanilang paraan ay nagdulot ng mas malaking gulo sa aking puso. Ngayon, alam ko na, ang aking pakikipaglaban ay hindi lang laban kay Elena. Ito ay laban din sa mga nakasanayang sistema sa aking pamilya, ang sistema ng pagtatakip, ang sistema ng pagwawalang bahala sa tama,
Ang aking sasakyan ay isang maliit na bahagi lamang ng lahat ng ito. Ang tunay na laban ay ang pagbawi ng aking sariling pagkakakilanlan, ang pagkilala sa aking halaga, at ang pagtayo para sa kung ano ang nararapat. Hahayaan ko na ang batas ang magdesisyon, at sa proseso, hahayaan ko na rin ang aking sarili na gumaling. Ang pagkasira ng aking sasakyan, ang pagkasira ng aking tiwala sa aking pamilya, ito ay mga sugat. Pero sugat na maaaring maghilom. Sugat na maaaring magturo ng aral. At ang aral na iyon ay ang pagiging matatag, ang pagiging matapang, at ang pagtitiwala sa sarili, higit kaninuman. Kabanata 13, ang hatol at ang aral na hindi malilimutan. Dumating ang araw na ito, ang araw na ang lahat ay magkakaroon ng katapusan, kahit papaano. Nakatayo ako sa labas ng bulwagan ng korte, hinihingal. Hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil sa bigat ng aking nararamdaman. Kasama ko si Monica, ang aking tapat na kaibigan na naging sandalan ko sa mga panahong ito. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Pumasok kami sa loob. Ang silid ay puno ng mga tao. Tila hindi ko kakilala ang karamihan. Ngunit nakita ko sila, nakaupo sa isang sulok. Ang aking mga magulang, tahimik sila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Tila hindi nila inaasahan na aabot sa ganito ang lahat. Ang kanilang mga mata ay naghahanap, tila hindi maintindihan kung paano nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Sa gitna ng silid, nakaupo sa mataas na upuan, naroon ang hukom. Seryoso ang kanyang mukha. Ang bawat salita na kanyang bibigkasin ay magiging ang hatol. Nasa harapan ng hukom si Elena. Hindi na siya ang Elena na kilala ko. Hindi na siya ang babaeng puno ng kayabangan. Ngayon, siya ay nakayuko. Ang kanyang balikat ay nanginginig. Tila handa na siyang tanggapin ang anumang mangyayari. Felicity Reyes, sabi ng hukom, gamit ang kanyang opisyal na pangalan. Ikaw ay nahaharap sa kasong car theft at iba pang mga kaugnay na paglabag. Base sa mga ebidensyang naipresenta, kasama na ang iyong sariling pag-amin. Mayroon ka bang nais sabihin bago ang hatol? Nakita ko ang pagtango ni Elena. Mabagal, tila wala na siyang lakas na magsalita. At pagkatapos ay narinig ko ang kanyang tinig. Mahina, halos hindi marinig. Wala na po, Ginoong Hukom. Umamin na po ako. Ang mga salita ng hukom ay naging mabigat. Tinalakay niya ang paulit-ulit na paglabag ni Elena, ang kanyang pagwawalang bahala sa batas, ang kanyang paggamit sa iba para sa kanyang sariling kapakinabangan, at ang paulit-ulit na pagsuporta ng kanyang pamilya na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makalusot. Dahil dito, sabi ng hukom, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Ang hatol ng korte ay 30 araw na pagkakakulong sa piitan. Ang hatol na ito ay ipagpapaliban muna, ngunit mananatili sa iyong record. Napatitig ako. 30 araw, tila hindi ganoon kabigat. Ngunit nagpatuloy ang hukom. Gayunpaman, dagdag niya, ikaw ay ilalagay sa ilalim ng 2 taong probation. Sa loob ng panahong ito, kailangan mong sumunod sa lahat ng patakaran. Kasama na ang pagbabayad ng multa na humigit kumulang 5,000 Philippine pesos. Ang halagang iyon ay malaki. Malaki na para kay Elena, lalo na kung hindi siya magtatrabaho. At ang pinakamahalaga, patuloy ng hukom, sa loob ng 2 taong ito, ang komunikasyon mo kay Maria Reyes ay mahigpit na ipinagbabawal. Hindi ka dapat lumapit sa kanya. Hindi ka dapat makipag-ugnayan sa kanya sa anumang paraan. Tiningnan ko ang aking mga magulang. Ang kanilang mga mukha ay parang mga taong nalunod. Ang kanilang mga mata ay malalaki, puno ng takot. Ang kanilang pamilyang inakala nilang kontrolado nila, ay biglang naglaho sa kanilang mga kamay. Ang kanilang pagkabigla ay hindi mapapantayan. Ang kanilang mga bulong na hindi ko narinig ngunit aking naramdaman ay nagsasabi ng, hindi namin akalain na aabot dito. Tumayo si Elena. Ang kanyang pagtayo ay mahina, ngunit may kakaibang tapang na hindi ko pa nakikita.
Tila may natutunan siya sa mga araw na ito. May aral na siya. Isang aral na hindi niya kailanman natutunan mula sa aking mga magulang. Nang matapos ang lahat, tumayo na ako. Kasama si Monica. Naglakad kami palabas ng bulwagan. Sa aking paglakad, nakita ko ang aking mga magulang. Hindi sila lumapit. Hindi sila nagsalita. Ang pagitan sa amin ay tila mas malaki pa kaysa sa dati. Ang mga salita ko sa kanila dati, ang aking pagpapahayag ng aking mga damdamin, ay tila hindi na mahalaga ngayon. Ang kanilang reaksyon ay nagpapakita ng pagkabigla, ng pagkalito, at marahil ng pagsisisi. Nang makalabas kami ng gusali, huminga ako ng malalim. Ang hangin sa labas ay tila mas malinis, mas sariwa. Ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting nawawala. Ang hatol na ito, hindi ito perpekto. Ngunit ito ay isang panimula. Isang panimula ng pagbabago. Isang panimula ng pagkilala sa tama at mali. Tapos na, sabi ni Monica, ang kanyang tinig ay puno ng ginhawa. Oo, sagot ko, tapos na. Ngunit alam ko na ang lahat ay hindi pa tapos. Ang aral ay natutunan. Ngunit ang daan patungo sa paghilom ay mahaba pa. Ang aking mga magulang, sila ay kailangan pang matuto. Kailangan pa nilang harapin ang katotohanan. At ang aking sarili, kailangan ko pang matutunan kung paano mamuhay sa isang pamilya na hindi na tulad ng dati. Ang hatol na ito ay isang aral. Isang aral para kay Elena. Isang aral para sa aking mga magulang. At isang aral para sa akin. Isang aral na kung minsan ang pinakamamabigat na laban ay ang laban para sa katarungan. At ang pinakamalaking gantimpala ay ang kapayapaan na kasama ng pagharap sa katotohanan. Ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan tulad ni Monica ay nagpapatunay na hindi ako nag-iisa sa aking paglalakbay na ito. Ang mga sugat ay maghihilom. At sa bawat paghilom, mas magiging matatag ako. Kabanata 10. Ang bagong simula, kalayaan at ang tunay na pagkilala sa sarili. Ang araw na iyon sa korte ay parang pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Ngunit ngayon, sa paglubog ng araw, nararamdaman ko ang simula ng bago. Ang pera mula sa insurance ng aking nasirang sasakyan ay dumating na. Isang pagkilala na kailangan kong umasa sa aking sarili, sa aking lakas. Nagpasya akong bigyan ng oras ang aking sarili. Ang oras na matagal ko nang gustong ilaan. Naglakad-lakad ako sa parke tuwing umaga. Nilalanghap ang sariwang hangin, nag-eehersisyo. Ang aking katawan na noon ay pagod at mabigat ay unti-unting lumalakas. Ang aking isipan na puno ng mga alalahanin ay unti-unting nagiging maliwanag. Nakipagkita ako muli kay Monica. Ang aming mga pag-uusap ay naging mas malalim. Hindi na lang tungkol sa mga problema. Tungkol na sa mga pangarap. Tungkol sa mga plano. At sa isa sa mga pag-uusap na yon, nabanggit niya si Ramon. Maria, sabi niya, may kislap sa kanyang mga mata. Nakilala ko si Thomas. Kaibigan siya ng kapatid ko. Mukhang mabait siya at mukhang interesado siya sa'yo. Nag-alinlangan ako sa una. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang aking pagod sa mga relasyon na puno ng panlilinlang. Ngunit si Monica, bilang aking tapat na kaibigan, ay nanindigan. Bigyan mo lang ng pagkakataon, Maria. Hindi lahat ng tao ay tulad ni Elena. At kaya, nagpasya akong subukan. Nakipagkita kami ni Ramon. Isang simpleng hapunan. Hindi ito kasing dramatiko ng mga nakaraang relasyon ko. Walang mga kasinungalingan. Walang mga pagtatakip. Si Ramon ay tapat.
maalalahanin. At higit sa lahat, iginagalang niya ang aking mga hangganan. Habang ako ay unti-unting nakakabangon, alam ko na si Elena ay nahihirapan. Nabalitaan ko mula sa mga tsismis sa aming komunidad na nagtatrabaho na siya ngayon sa isang maliit na kainan, na ang kanyang mga bayarin ay malaki, na kailangan niyang umasa sa tulong ng iba. Isang malungkot na katotohanan, ngunit ito ang bunga ng kanyang mga pagpipilian. Ang kanyang pag-amin sa korte ay nagbigay sa kanya ng hatol, ngunit ang kanyang pang-araw-araw na buhay ang nagtuturo sa kanya ng mas matinding aral. Ang aral ng pagdepende. Ang aral ng pagsisisi. Ang aking relasyon sa aking mga magulang ay hindi na tulad ng dati. Hindi na namin napag-uusapan ang mga dating bagay. Mayroong isang uri ng distansya, isang pader na hindi ko alam kung mabubuwag pa. Ngunit hindi na ito ang aking pinakamalaking problema. Ang aking focus ay nasa aking sarili na ngayon. Sa aking kaligayahan, sa aking kapayapaan. Ang aral na natutunan ko mula sa lahat ng ito ay napakalaki. Natutunan kong kilalanin ang aking halaga. Natutunan kong magtakda ng mga hangganan. Natutunan kong hindi na magparaya sa mga bagay na mali. Ang aking pagiging tapat, ang aking pagiging matapat sa sarili, iyon ang naging pinakamalakas kong sandata. Ang sasakyang iyon, na minsan ay naging sanhi ng aking pagdurusa, ay naging daan tungo sa aking kalayaan. Ang pera mula sa insurance ay hindi lang pambili ng bagong sasakyan. Ito ay pambili ng bagong buhay, isang buhay na puno ng katotohanan, puno ng pagmamahal sa sarili, at puno ng tunay na kaligayahan. Sa aking paglalakad sa parke, kasama si Ramon, nakikita ko ang refleksyon ko sa salamin ng aking bagong sasakyan. Hindi na ako ang babaeng puno ng takot at pag-aalala. Ako na ngayon ang babaeng may tapang, ang babaeng may pagkilala sa sarili, at ang babaeng handang harapin ang bukas ng may ngiti sa mga labi. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng paghihirap, ay naging bahagi na ng aking paglalakbay. Ngunit ang mga ito ang nagpabuo sa akin, nagturo sa akin kung sino ako, at nagbigay sa akin ng lakas na yakapin ang isang bagong simula. Ang simula ng isang buhay na totoo, ang simula ng isang buhay na akin. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong bigyang diin ang mga aral na aking natutunan. Ang mga aral na humubog sa akin, mula sa isang babaeng puno ng takot at pag-aalinlangan, tungo sa isang taong may tatag at pagkilala sa sarili. Hindi madali ang daan na aking tinahak. Maraming luha, maraming pagsubok. Ngunit bawat isang hakbang, bawat isang desisyon ay nagdala sa akin dito. Dito sa kung nasaan ako ngayon. Ang pagkuha sa aking sasakyan, ang paulit-ulit na panlilinlang ni Elena, ang paninisi ng aking mga magulang. Lahat ng mga ito ay tila mga malalaking bato na bumara sa aking landas. Ngunit sa bawat pagsubok, may natutunan ako. Natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi nasa pakikipaglaban sa iba, kundi nasa pakikipaglaban para sa sarili. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi tanda ng kasamaan, kundi tanda ng pagmamahal sa sarili. Ang paghingi ng tulong sa batas ay hindi kahinaan, kundi katapangan na harapin ang katotohanan. Nang makilala ko si Ramon, nakita ko ang isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na hindi nakabatay sa kasinungalingan o sa pagtatakip. Isang pag-asa na nakabatay sa katapatan at paggalang. Ang aking relasyon sa kanya ay nagpapaalala sa akin na ang tunay na pagmamahal ay nagpapalakas, hindi nagpapahina. Ang aking pamilya, sila ay bahagi pa rin ng aking buhay. Ngunit ang aming relasyon ay nagbago na. Hindi na ito ang dating pagiging malapit. Ngunit sa pagbabagong ito, natagpuan ko rin ang aking sariling kalayaan. Kalayaan mula sa mga inaasahan, kalayaan mula sa mga panghuhusga, kalayaan na maging ako. Ang pag-iral ko ngayon ay patunay na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon. Mula sa anumang pagsubok, mula sa anumang pinsala. Ang mahalaga ay ang patuloy na pag-asa, ang patuloy na pagharap sa katotohanan, at ang patuloy na pagmamahal sa ating mga sarili,
Sana ang aking kwento ay magbigay inspirasyon sa inyo, mga minamahal kong kaibigan, lalo na sa ating mga kababayan na nasa wastong edad na hindi pa huli ang lahat para sa isang bagong simula, na ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang mas makilala natin ang ating sarili at mas mahalin ang ating mga buhay. Ang pagmamahal sa sarili ang simula ng lahat,